Jamay, magandang araw sa inyong lahat mga kakonfesyon. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jonah, 27 taong gulang, at kasalukuyang naninirahan dito sa Cavite. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay isang bahagi ng buhay ko na hinding-hindi ko malilimutan. Isang yugto na nagpabago sa aking pananaw sa pag-ibig, sa tiwala, at sa kung paano ko tinitignan ang aking sarili bilang isang babae at bilang isang ina. Sisimulan ko ang kwento sa taong minahal ko ng husto. Si Carlo. Si Carlo ay 30 taong gulang na ngayon. Isa siyang family driver. Sa kabila ng simple niyang trabaho, maayos naman ang naging pagsasama namin. Masipag siya, maalaga, at ramdam ko naman na mahal niya ako. Pero bago kami umabot sa yugto ng pagsasama sa isang bubong bilang magka-live-in, may madilim na nakaraan na naging mitya ng aming relasyon noong mag-boyfriend at girlfriend pa lamang kami. Aminado ako, Miss Jamay. Nagkamali ako noon. Noong mga panahon na iyon, medyo mahilig pa ako sa barkada at hindi pa ganoon kalawak ang aking pag-iisip. Sa isang pagkakataon, habang nasa isang inuman kasamang mga kaibigan, nalasing ako ng husto. Nawalan ako ng kontrol sa sarili ko at bumigay ako sa isa kong kaibigan. Isang malaking kasalanan, isang pagkakamali na habang buhay kong pinagsisisihan dahil alam kong nasira ko ang tiwala ng taong walang ginawa kundi ang mahalin ako ng tapat. Noong malaman iyon ni Carlo, gumuho ang mundo ko. Nakita ko kung paano ko siya dinurog ng pira-piraso. Bala ko na talaga siyang hiwalayan at palayain noon dahil sa matinding hiya at guilt na nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay hindi ko na nararapat ang pagmamahal ng isang tulad niya. Handa na akong tanggapin na mawawala siya sa buhay ko bilang parusa sa aking kataksilan. Ngunit laking gulat ko nang piliin niyang manatili. Hinarap niya ako, umiiyak, ngunit may lakas ng loob na sabihin, "Jonah, mahal kita." Masakit. Sobrang sakit ng ginawa mo. Pero mas pipiliin kong magpatawad kaysa mawala ka sa akin. Huwag mo na ulit gagawin to. Ang mga salitang iyon ay parang isang malamig na tubig na nagpalamig sa nag-aapoy kong konsensya. Pinili niyang patawarin ako at doon ko ipinangako sa sarili ko sa harap ng Diyos na hinding-hindi ko na muling sisirain ang pagkakataong ibinigay niya sa akin. At totoo naman, Miss Jamay, akala ko talaga ay okay ng lahat dahil pagkatapos ng insidenteng iyon ay tuluyan na akong nagbago. Tumino ako. Iniwasan kong mga barkada na maaaring magdala sa akin sa maling landas. Ang buhay ko ay naging simple na lamang. Bahay at trabaho, trabaho at bahay. Wala na akong ibang inatupag, kundi ang maging isang mabuting kapareha kay Carlo. Nais kong patunayan sa kanya, araw-araw, na karapat dapat ako sa pagpapatawad na ibinigay niya. Si Carlo naman, naging mas lalong abala sa kanyang trabaho bilang family driver. Dahil sa kalikasan ng kanyang trabaho, madalas talaga siyang wala sa aming bahay dahil kailangan niyang magstay in sa tahanan ng kanyang boss. Medyo mahirap ang setup na iyon para sa akin dahil madalas akong mag-isa. Ngunit iniisip ko na lamang na ginagawa niya ito para sa aming kinabukasan. At isa pa, hindi naman siya nagkukulang sa komunikasyon. Lagi kaming magkausap sa telepono. Bawat bakanting oras niya ay tinatawagan niya ako para kumustahin ang araw ko. Kapag naman dumating ang araw ng uwi niya, napaka-sweet niya sa akin. Palagi siyang may dalang pasalubong. Kung hindi paborito kong pagkain, may maliit na kung anong bagay na alam niyang magpapasaya sa akin. At ang isa pa,
Sa labis kong ipinagpapasalamat noon ay ang tiwala niya pagdating sa pinansyal. Lahat ng kinikita niya, ang buong sweldo niya, ay ibinibigay niya sa akin. Nagtitira lamang siya ng napakaliit na halaga para sa kanyang personal na gastusin at pamasahe. Isang araw, habang nakaupo kami sa sala at nanonood ng telebisyon sa kanyang day off, bigla niya akong niyakap ng mahigpit at hinalikan sa noo. Yona, bulong niya habang nakatingin sa screen ng TV. Mag-iipon lang ako ng konti pa at magpapakasal na tayo. Gusto ko, kapag nagpakasal tayo, handang-handa na ang lahat para makagawa na tayo ng sarili nating pamilya. Ayokong magkapamilya tayo na nangungupahan pa rin o nahihirapan. Napangiti ako sa sinabi niya. Masarap sa pakiramdam na marinig ang mga planong iyon mula sa lalaking mahal mo. Ngunit sa kabilang banda, sumagot ako sa kanya. Carlo, pwede naman na tayong magkaanak ngayon kahit hindi pa tayo kasal. Tama naman na ang edad natin. Pareho naman tayong may trabaho. Kaya na nating bumuhay ng bata kung sakali. Hindi naman kailangan maging perpektong lahat bago tayo magsimula. Ngunit mabilis siyang umiling. Hindi, Jonah. Iba pa rin kapag kasal na tayo. Gusto ko'y nasa tamang proseso ang lahat bago tayo magdala ng bata sa mundong to. Dahil sa sinabi niyang iyon, nirespeto ko ang kanyang desisyon. Inisip ko na lamang na napaka-praktikal at napaka-responsable ng aking magiging asawa. Sino ba naman ang hindi gaganahan sa isang lalaking may ganoong pananaw sa buhay? Kaya naman, nagpatuloy ang aming buhay ng masaya at payapa. Ngunit may isang gabi na nagpabago sa direksyon ng aming tahimik na pagsasama. Umuwi si Carlo na medyo nakainom. Hindi naman siya yung tipong nagiging marahas kapag lasing. Sa katunayan, nagiging mas malambing pa nga siya. Noong gabing iyon, may nangyari sa aming dalawa. Normal na bagay naman iyon para sa magka-live-in na tulad namin. Kaya wala akong nakitang kakaiba o dapat ipag-alala. Ilang linggo matapos ang gabing yun, napansin ko na medyo huli ng dating ng aking buwanang dalaw. Noong una, inisip ko na baka stress lang dahil sa trabaho. Ngunit nang lumipas pang ilang araw at wala pa ring dumarating, nagsimula na akong kabahan. Bumili ko ng pregnancy test kit sa pinakamalapit na butika. Habang naghihintay sa resulta sa loob ng banyo, parang naririnig ko ang tibok ng sarili kong puso. At nang lumabas ang dalawang pulang guhit, positive, parang biglang huminto ang mundo ko. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko, Miss Jamie. May saya dahil sa wakas ay may bagong buhay na nabubuo sa sinapupunan ko. Ngunit nangingibabaw ang takot at kaba dahil alam kong paulit-ulit na sinabi ni Carlo na ayaw niya muna ng anak hanggat hindi kami kasal. Bago ko sabihin sa kanya, nagpa siya muna akong magpa-check up sa isang clinic para masigurado ko ang lahat at para may opisyal na kumpirmasyon ako mula sa doktor. Ang pangalan ng naging doktor ko ay si Doc Jane. Napakabait niyang doktor, banayad magsalita at napaka-professional. Matapos ang ilang pagsusuri, ngumiti siya sa akin at sinabing, "Congratulations, Jonah. Magiging mami ka na nga. Malusog ang bata sa loob ng sinapupunan mo." Umuwi ako sa bahay na may mabigat na dibdib. Paano ko ito sasabihin kay Carlo? Paano kung magalit siya? Paano kung hindi niya tanggapin? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na gumugulo sa isipan ko habang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nang makauwi siya ng gabing iyon, kinalap ko ang lahat ng lakas ko at ipinakita sa kanyang pregnancy test at ang resulta ng check-up ko. Ngunit imbis na yakap at siyang salubong niya, ang mukha niya ay biglang nagbago. Nakita ko ang galit at pagkadismaya sa kanyang mga mata. "Bakit hindi ka nag-ingat, Jonah?"
Pagalit niyang saad, habang nakatayo sa harap ko at hawak ang papel. Di ba, paulit-ulit kong sinabi sa'yo na dapat kasal muna bago ang anak. Bakit ngayon pa? Paano ng mga plano natin? Nasaktan ako sa naging reaksyon niya, ngunit pinili kong maging matatag. Carlo, nangyari na eh. Nandito na to. At kahit ano pang sabihin natin, wala na tayong magagawa dahil buo ng bata. Anak natin to. Bakit parang diring-diri ka o galit na galit ka? Hindi siya sumagot at lumabas na lamang ng bahay para magpahangin. Akala ko po, Miss Jamie, ang baby na dala-dala ko ang magiging susi para mas lalong lumalim ang pagmamahal namin sa isa't isa. Akala ko, kapag nakita niyang may buhay na nabubuo mula sa aming dalawa, ay lalambot ang puso niya at haharapin namin ito ng magkasama. Ngunit nagkamali ako. Mula noong araw na nalaman niya ang tungkol sa aking pagbubuntis, bigla siyang naging napakalamig sa akin. Halos hindi na niya ako kinakausap kung hindi kinakailangan. Tuwing uuwi siya mula sa trabaho, diretso na siya sa pagtulog o kaya naman nakatitig lang sa kanyang cellphone. Iniisip ko na lamang noon na baka nabigla lang siya at kailangan lang niya ng oras para maproseso ang lahat ng nangyayari. Pinilit kong magpakatatag para sa anak ko. Pinilit kong intindihin siya dahil naniniwala akong mahal niya ako at magiging maayos din ang lahat. Ngunit ang hindi ko alam, ang sanggol na ito sa aking sinapupunan ang magiging dahilan para mabuksan ang aking mga mata sa isang napakasakit na katotohanan. Isang araw, schedule ng aking susunod na prenatal check-up sa ospital. Habang naglalakad ako papunta sa entrance ng hospital, may pamilyar na sasakyan akong nakita na pumarada sa tapat. Laking gulat ko nang makitang si Carlo ang bumaba sa upuan ng driver. Akmang tatawagin ko siya nang bigla kong mapansin na umikot siya sa kabilang bahagi ng kotse at pinagbuksan ng pintong isang babae. At ang babaeng iyon ay walang iba, kundi si Doc Jane, ang sarili kong doktor. Napatigil ako sa aking kinatatayuan. May kakaiba sa paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Hindi iyon titig ng isang driver sa kanyang boss o ng isang estranghero sa kapwa estranghero. May lambing, may lalim, at may init ang kanilang mga mata habang nagkakangitian. Agad akong napatago sa likod ng isang malaking poste para hindi nila ako makita. Pumikit ako ng mariin, pilit na itinataboy ang masasamang hinala na nagsisimulang pumasok sa aking isipan. Hindi, Jonah. Baka boss ni Carl ang pamilya ni Doc Jane o baka naman may iba silang connection na trabaho lang talaga. Bulong ko sa aking sarili. Naghintay ako ng ilang minuto hanggang sa umalis na si Carlo gamit ang kotse. Habang si Doc Jane naman ay pumasok na sa loob ng hospital. Pagkatapos niyon ay pumasok na rin ako para sa aking check-up. Ngunit ang puso ko ay punong-puno ng kaba at pagdududa. Habang nasa loob ako ng klinik at sinusuri ni Doc Jane ang aking tiyan, tinitignan ko ang kanyang muka. Napakaganda niya, mukhang mayaman, at halatang edukada. Naisipan ko pong sabihin sa kanya na ang driver na naghatid sa kanya kanina ay ang aking kalib-in at ang ama ng batang dinadala ko. Gusto kong makita ang kanyang magiging reaksyon. Gusto kong tapusin ang anumang pagdududa sa puso ko. Ngunit bago ko pa man mabuwal ang mga salitang iyon sa aking bibig, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Doc Jane na nasa ibabaw ng lamesa. Sinagot niya ito habang nakatalikod sa akin. Ngunit dahil maliit lamang ang silid, dinig na dinig ko ang bawat salitang lumabas sa kanyang labi. Hello, Carlo. Oo, tapos na. Kita kong pumarada ka na. Magkita na lang tayo doon sa dating hotel ha, yung malapit sa may mall. Okay, sige. Susunod na ako pagkatapos ng pasyente ko dito. I love you.
Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa narinig ko. Ang buong katawan ko ay nanginig sa matinding takot at galit. Carlo? Hotel? I love you? Hindi ako maaaring magkamali. Si Carlo na kalibin ko at ang aking doktor ay mayroong lihim na relasyon. Natahimik ako bigla. Hindi ko na nagawang magtanong o magsalita pa habang tinatapos si Doc Jane ang aking check-up. Parang lumulutang ang aking kaluluwa sa labas ng aking katawan habang binabaybay ko ang daan palabas ng hospital. Dahil narinig ko kung aling hotel ang kanilang pupuntahan, binalot ko ang galit at pagnanais na malaman ang buong katotohanan. Sumakay ako ng tricycle at pumunta agad sa hotel na binanggit niya. Maaga akong nakarating doon at nagabang sa isang sulok na hindi ako madaling mapapansin. Ilang minuto lamang ang lumipas. Nakita kong pumaradang kotse. Bumaba si Carlo. At ang kasunod niyon ay si Doc J na bumaba rin sa kabilang pinto. Nakita ng dalawa kong mata kung paano hawakan ni Carlo ang kamay ni Doc Jane habang naglalakad sila papasok sa loob ng hotel. Doon po, Miss Jamie. Tuluyan ang nadurog ang aking puso. Hindi naman ako tanga para hindi malaman ang ibig sabihin ng tagpong iyon. Isang lalaki at isang babaeng pumasok sa hotel nang magka-holding hands. Alam na alam ko kung anong nangyayari sa loob. At ang mas masakit pa roon, napagtanto ko na ganoon din palang ginawa ko sa kanya noong nagkamali ako dati. Ang sakit na nararamdaman niya noon ay ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas matindi dahil may bata na kaming nadadamay. Umuwi ako sa bahay na humahagulgol. Umiyak ako buong gabi habang yakap-yakap ang aking tiyan. Nagtatanong sa sarili ko kung bakit kailangang mangyari ito sa akin. Kung kailan nagbago na ako at kung kailan may buhay nang nakasalalay sa amin. Madaling araw nang umuwi si Carlo. Pagkapasok niya sa pinto, tinanong ko siya ng mahinahon, ngunit may panginginig sa aking boses. Saan ka galing, Carlo? Bakit ngayon ka lang? Sumagot siya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Nasa bahay lang ako ng boss ko, Jonah. Maraming ginawa, kaya kailangan kong mag-overtime at doon na matulog. Doon na ako sumabog, Miss Jamie. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Itinapon ko sa kanyang mga gamit na malapit sa akin habang sumisigaw at umiiyak. Sinungaling! Sinungaling ka, Carlo! Nakita ko kayo! Nakita ko kayo ni Doc Jane sa hospital. Narinig ko ang tawag niya sa'yo at sinundan ko kayo hanggang sa hotel. Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawa ito sa anak natin? Akala ko po'y magsisinungaling pa siya. Akala ko ay ide-deny niyang lahat at gagawa ng kung ano-anong kwento para pagtakpan lang kanyang kasalanan. Ngunit nagulat ako nang bigla siyang tumahimik. Tumitig sa akin ng malamig at dahan-dahang tumango. Oo, Jonah. Totoong lahat ng nakita mo. May relasyon kami ni Doc Jane. Diretsahan niyang inamin ng walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Parang sinaksak ang puso ko sa sobrang daling pag-amin niya. Bakit, Carlo? Bakit mo nagawa to? Nagbago naman ako ah. Ginawa ko naman ang lahat para maging maayos tayo. Sumisigaw kong tanong sa kanya habang umaagos ang aking mga luha. Tumingin siya sa akin. May pait sa kanyang mga mata. At sinabing, pinatawad kita nung nagkamali ka sa akin dati, Jonah. Hinabol kita. Tinanggap ko ang dumi na ginawa mo sa relasyon natin. Kahit diring-diri ako sa tuwing naiisip kong binigay mo ang sarili mo sa iba. Kaya ngayon ako naman ang nagkamali. Dapat tanggapin mo rin ito. Patas lang tayo. Napatanga ako sa narinig ko. Parang gumuho ang buong pagkatao ko sa kanyang mga sinabi. Kaya pala ganoon kadali sa kanyang magpatawad noon. Dahil may plano siyang sumumbat o gumanti sa hinaharap. Ginamit niya ang aking nakaraang pagkakamali
bilang lisensya para magtaksil din siya ngayon. Hindi, Carlo. Umiiyak ngunit determinadong sagot ko sa kanya. Hindi patas ang ginagawa mo. Nagbago ko. Tinalikuran ko ang lahat para sa'yo. At ngayon, may anak tayong dalawa na nadadamay sa kalokohan mo. Ayoko ng magulong buhay. Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong klaseng relasyon. Imbis na humingi ng tawad, imbis na lumuhod at magmakaawa, na huwag ko siyang iwan, tulad ng ginawa ko sa kanya noon, ay tinalikuran niya ako. Inimpake niya ang kanyang mga gamit ng gabing iyon at tuluyan kaming iniwan ng aming magiging anak. Noong ako ang nagkamali, hinabol niya ako at pinatawad. Pero noong siyang nagkamali, bakit ganoon na lamang kabilis para sa kanya na iwan kami nang walang pag-aalinlangan? Marahil ay hindi niya talaga ako lubos na pinatawad noon. Itinago na lamang niya ang galit upang sa oras na siya naman ang magkulang ay mayroon siyang isusumbat sa akin. Hindi ko na siya hinabol, Miss Jamie. Pinunasan ko ang aking mga luha at sinabi ko sa aking sarili na okay lang. Kung kaya niyang talikuran ng kanyang sariling dugo at laman dahil lamang sa kanyang pride at bagong karelasyon, kaya ko rin siyang bitawan. Hindi ko kailangan ng isang lalaking walang paninindigan at ginagawang lisensyang nakaraan para manira ng kasalukuyan. Umuwi ako sa aking mga magulang sa Cavite. Doon ko tinuloy ang aking pagbubuntis sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin nang walang anumang sumbat o kondisyon. Simula noon, ang aking buong pansin at lakas ay ibinuhos ko na lamang sa aking anak. Sa ngayon, isinilang ko ang aking sanggol na anak, isang napakagandang batang babae. Sa tuwing tinitignan ko ang kanyang muka, nararamdaman kong labis na lakas at inspirasyon para magpatuloy sa buhay, kahit na mag-isa lamang ako bilang single mother. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko maikakaila na may takot pa rin sa aking puso. Hindi na ako naniniwala sa pag-ibig sa lalaki. Natatakot ako na baka ang nangyaring ito sa akin ay ang aking karma dahil sa pagkakamaling nagawa ko noon kay Carlo. At ang mas nakakatakot pa, babae ang aking anak. Natatakot ako na baka balang araw ay maranasan din niyang sakit na naranasan ko. O kaya naman, ay maging biktima rin siya ng kataksilan. Ayoko nang madamay pang aking anak sa anumang gulo o sakit ng nakaraan ko. Kaya naman ngayon, pipiliin ko na lamang na maging isang mabuti, matatag, at mapagmahal na ina sa kanya. Siya ang aking mundo ngayon, at sapat na iyon para sa akin. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Miss Jamie. Maraming salamat sa pagbasa at naway magsilbing aral ito sa marami nating tagapakinig. Nagmamahal, Jonah. Napakabigat at napakahirap na yugto ng buhay ang pinagdaanan mo, Jonah. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa ating channel. Ang iyong karanasan ay nag-iiwan ng napakalalim na sugat. Ngunit nagpapakita rin ito ng isang matatag na puso ng isang ina. Ang tunay na pagpapatawad ay walang resibo at hindi isang credit card na pwedeng isumbat o gawing lisensya para magtaksil din sa hinaharap at sabihing patas lang ang lahat. Dahil ang paghihigante na nakabalot sa anyo ng kapatawaran ay wawasak lamang sa natitirang tiwala at respeto sa relasyon. Hindi dapat maging kulungan ng kasalukuyan ng mga nagawang pagkakamali sa nakaraan, lalo na kung ang isang tao, tulad ni Jonah, ay naging tapat at nagbago na. Habang kapareha naman, ay nananatiling nakakulong sa pait upang bigyang katwiran ng sarili niyang kataksilan. At para kay Jonah, hindi parusa o karma ang kanyang anak, kundi isang dakilang biyaya. Ang takot para sa kinabukasan ng bata ay normal para sa isang ina. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapalaki sa kanya na may takot sa Diyos, dignidad, at sapat na pagmamahal sa sarili, masisigurado niyang lalaki itong matatag at ligtas sa mga sakit ng kanyang pinagdaanan.
Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Jonah? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay. Hanggang sa susunod nating confession.